pasok sa kwartong ito, pwede mo bang ituro kung sino yung amo mo? Dalawa o isa na nanakit kay Manang LB? Pwede kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, kung naririto. Nagmamata mo? Pwede ka lumapit. Halika, lumapit ka na lang. O hindi naman eksakto malapit. Pwede mo ba ituro kung sino yung sinasabi mo kanina? Sino dyan? Nanakit kay Manang LB. Mm. Sino? Can you point directly? Please assist. Pwede mong ituro in the presence of the committee members. Sino? The committee secretariat is directed to reflect in the records of these proceedings that alias Dodong has just pointed to a woman resource person whose nameplate indicates Mrs. Franz Garcia Ruiz. Isa lang, Dodong? Isa lang yung tinuro. Yung nakaputi na babae. Let the records reflect the same. So siya yung sinasabi mong nambubugbog at nanakit kay Aling LV. Tama po ba ako? Sin mo na yung face mask. Rada, siya ba yung nanakit? Opo. Okay. Kasi merong sinasabi si Mrs. Ruiz noong nakaraang hearing na kaya nabulag si LV ay dahil sa pananakit ng kanyang kasamahan sa trabaho. Totoo ba ito? At isa ka ba sa tinutukoy ni Ms. Ruiz na di umano'y nambugbog kay LV? Opo. Anong opo? Ikaw ba nang bugbog kay LB? Hindi po. Hindi. Siguraduhin mo. Si Fran. Kasi yung tanong ni Senator Estrada. Isa-isa ko lang yung tanong, ha? Sinasabi ni Mrs. Ruiz, kaya daw nabulag si LB, Manang LB, ay dahil ginulpe ng mga kasamahan nyo rin sa trabaho. Kasama ka ba doon? Ikaw ba yon ng gulpe? Hindi po. Sino nang gulpe? Si Fran po. Yung tinuro mo kanina. Opo. Siya lang ang gulpe. Wala kang ibang kasamahan na nanggulpe Wala po. kay LV. Ha? Wala po. Ang sinasabi din niya, so ibig sabihin nagsisinungaling si Ginang Franz sa lahat ng mga sinasabi niya, sa lahat ng mga ipinahayag na noong nakaraang pandinig. Opo. Nagsisinungaling siya. Kasi ang sabi ni Ginang Franz na sino ba may gusto? May nag-away kayo, ikaw, tsaka hindi ko alam kung ikaw, tsaka si Manang LV dahil may gusto ka kay LV. Wala po. Ha? Yun Wala ang sinabi niyang, yun ang ipinahayag niya noong nakaraang pandinig. Wala naman po eh. Kahit kailan hindi kayo nag-away. Wala po. Hindi kami nag-away po. Kahit kailan. Aling LV, kahit kailan hindi ba kayo nag-away ni Dodong o ni JM? Hindi po. Kahit kailan. Apo. May gusto ka ba kay Dodong? Wala po. May gusto sa'yo si Dodong? Wala rin po. Wala. So lahat ng mga ipinahayag ni Ginang Franz Ruiz ay pawang kasinungalingan. Totoo ba yun? Opo, totoo po. Hindi po totoo. Gumagawa lang siya ng istorya na si Dodong ang nanakit sa'yo. Hindi po. Hindi po yan totoo. Si Ate Franz po talaga nananakit. Siya lang. Opo. Yung asawa. Hindi. Paglasing lang po. Ano ginagawa sa'yo ng paglasing yung lalaking amo mo? Naninipa po. Sa At kanilsipa, anong parte ng katawan? Buong katawan ko po. Pati muka. Opo. Pati muka, sinisipa ka. Sinusuntok po. Sinusuntok ka sa muka. Nung lalaki. Opo. Ano gamit? Kamao lang niya o meron instrumento na hawak? Kamay lang po. Kamay niya. Opo. Gaano kalakas yung suntok? Malakas po. Kasi lakas ng suntok ni Manny Pacquiao? Opo. Ha? Opo.
Eh, matutulog ka na nun. Hindi ka na mabubuhay nun. Ilang beses kayo sinusuntok? Paglasing po siya. Ilang beses sa isang linggo pag nakainom? Pag, pag may gusto lang po niya. Pag gustong uminom. Pag gustong uminom, gaano kadalas yun? Gabi-gabi po. Gabi-gabi? O di araw-araw kang minamaltrato, sinusuntok, kung gabi-gabi siya nakainom? Minsan po hindi. Pag may sumpong lang po si kuya. Pag mainit may ang ulo. Pag mainit ang ulo. Opo. So sa buong sinusuntok ka sa muka, Opo. Buong katawan ko nga po. buong katawan. Opo. Okay, si Aling LV, anong ginagamit na instrumento sa inyo? Nino po. Yung si Franz, yung babae, Kamay lang po. walang instrumento ginagamit. Wala po. Eh yung nung pumunta kayo sa CR, sa Inodoro, ano ba? Inano ba yung mukha mo sa Inodoro? Opo, si Ate Lublog. Franz po yun. Ano ginawa? Sinubsob po niya po ako Sinubsob sa niya? bowl. Tapos, Tapos po inuuntog po sa dingding ng CR. yung ulo ninyo, Opo. anong sinabi nyo? Nagmakaawa ba kayo? Sabi ko po, tama na te, tama na. Hmm. Ano Tuloy pa rin po siya. Tuloy-tuloy pa rin. Opo. Ilang minuto kang ginaganon sa CR? Marami na po. No, sa isang pangyayari. Sa CR po. Kaya nga, sa isang pangyayari sa CR, So katagal. gaano katagal? Kung sinusubsub yung mukha mo o inuuntog yung ulo mo sa dingding, Yung pong subsob sa bowl, parang 5 minuto po. o yung paguntog sa dingding, Wala pong tigil. Hanggang dumugo po yung ulo ko. Yung dumugo na po yung ulo ko, dali-dali po niya binuksan yung gripo at sabi niya, maligo ka na LB, maligo ka na. ganun ka walang hiya, ha? Ha? Walang awat, walang puso. Opo. Kung totoo man ang sinasabi nyo. Opo, totoo po. Okay. With, Estrada, if I may interject. Nung sinusuntok ka, meron sing-sing yung amo mo. Wala po. ang sabi ni Ginang Franz, ikaw daw ang pumapasok sa kwarto ni JM. Hindi po totoo yun. Si JM ito yung isa, no? Isa witness. JM, totoo ba pinapasok ni LV sa kwarto? Hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Ikaw ba may gusto kay LV o vice versa? Wala po. Wala. So Opo. pawang kasinungalingan natin sinasabi na hayag ni Ginang Franz sa nakarang pandinig. Apo. Sigurado ka walang hindi ka pumapasok o hindi pumapasok si Aling LV sa kwarto mo. Hindi po. Okay, nung pumasok, kailan ka pumasok, kailan ka nagtrabaho kay Aling LV? Ay kay Aling Franz, kay Madam Franz. 2001 po. Ay, Sino- 2021. Sino nauna sa inyo ni Manang LV? Si Ate LB po. Nung pumasok ka, ano itsura ni Manang LV? Malibag po eh. Ano? Malibag po. Ano to? Madumi. Apo. Malib. Okay. Siguro ang tinatanong ni ang tutumbukin ni Senator Estrada, yun bang sitwasyon ngayon ni Manang LB at nung unang nakita mo pareho? Nung unang kita ko po sa kanya, may mga sugat-sugat po ang katawan. So naabutan mo, nung bagong pasok ka, naabutan mo na meron mga pasa, Apo. mga sugat Apo. sa kanyang katawan. Anong parte ng katawan? Sa mukha ba? Sa braso ba? Sa po, binti? Sa mukha po, dibdib? tsaka Sa likod? sa leeg. Ha? Sa mukha po, tsaka sa leeg, tsaka sa Sa kamay. mukha. Pero hindi pa siya bulag nung araw. Hindi pa po. Nakakakita pa siya ng dalawa niya mata. Apo. Totoo? Oo. Okay, hindi ka ba nagtangkang magtanong sa kanya, o Aling LB, bakit ganyan na itsura mo? Bakit malibag? Hindi po. Bakit? Hindi ko pa po ganong kakilala. Nakilala. So nung nagkakilala kayo, hindi kayo nagkwentuhan bakit siya nagkaroon ng sugat na gano'n o mga pasa ng gano'n? Yun nga po, sabi niya po, binubugbog daw po siya. Anong ginawa mo nung sinasabi? Meron ka bang nasaksihan na pambubugbog ng amo nyo dito kay Aling LB? Meron po. Ikaw mismo? Oo. Mr. Chair, pwede ba kasi Mm. mag-slow? Senator
Tulfo is Jinggoy. recognized. Since kausap mo naman itong si JM, kasi nakita ko dito sa sinumpang salaysay, isa ka sa mga inutusan. Yeah, si Dodong. Saan ba si JM? Okay nga, ikaw JM, diba? Opo. Sinumpang salaysay ni Dodong na kasama ka sa inutusan itong si Franz Garcia na saktan si Manang LB. Tama? Tama Hindi ba ito? po. Hindi totoo to? Itong nasa... Hindi. Sino pa Itong sa- salaysay na ito ay salaysay ni Dodong. Tama. Dito kasi sa salaysay ni Dodong, ikaw si Dodong ano? Sinabi mo rito na nakita ko, nasaksiyan ko din po ng dalawang mata ko, inutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LV, ang mga kasamahan namin ng mga trabahador na sina Patrick at JM. Ikaw si JM, right? Opo. Tama ba yung sinasabi dito ni Dodong sa kanyang sinumpang salaysay na isa ka sa inutusan nitong amo na saktan si Manang LV? Inuutosan po ako pero di ko po ginagawa. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Sapukin mo. Oo. Hmm. Ano sinabi mo sa amo mo? Sabi ko po ayoko puti. O anong nung umayaw ka sa utos ng amo mo, ano sinabi ng amo mo? Wala naman po. Siguro, Mr. Chair, tanungin ko lang sana si Dodong kung follow-up lang. Hmm. Dodong, natuloy ba yung pananakit base sa utos ni Mrs. Garcia o hindi? Hindi po. Okay. Thank you. Okay, JM. Yung huling tanong ko sa iyo, Ipatay ng mikropono ni... kailan mo nakitang binugbog si Aling LV ni Madam Franz? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po paggabi. Tuwing gabi, Opo. araw, walang nangyayari araw. Paano mo nakikita ng binubugbog ni Madam Franz si Aling LV? Pag ano po, yung sarado na po kami. Sarado ng tindahan. Opo. O, paano mo nakikita? Pumapasok ka ba sa bahay? Pupunta po ako ng kusina pag Oh. matutulog na. O, Kita ko po binubugbog po siya. paano siya binubugbog? Pwede mo bang demonstrate paano niya binubugbog? Yung, Kunwari ikaw si Aling Franz, si Madam Franz. yung sinisipa-sipa po. Hmm. Tapos sinasapok ko yung ulo. Saan niya sinasapok ang ulo? Sa Suntok, Opo. kamao. Walang instrumento, walang ibang instrumento. Wala po. Gaano kadalas? Araw-araw, gabi-gabi? Pag gabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Bakit mainit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Tuwing kailan mainit ang ulo niya? Gabi-gabi? Minsan po, pag ano. So ibig mo sabihin, halos gabi-gabi, sinusuntok niya si Manang LV. Oo. Tama po ba ako? Ha? Opo. Okay. The permission of Estrada. Hindi ka umawat? Hindi po. Hindi mo sinabihan. Tama na, ate. Hindi po. Bakit hindi ka umawat? Takot po. Okay. Natakot ka? Bakit? Baka po madamay po ako. Okay, meron kang unang salaysay. Meron kang unang salaysay sa pulis. Itong salaysay na natanggap ko at binasa ko ay pangalawang salaysay mo na ito. Opo. Yung unang salaysay mo, handwritten, sulat kamay mo. Oo. Tama po ba? Opo. Bakit ka gumawa ng pangalawang salaysay? At binabawi mo yung unang salaysay mo. Kaiba, yung unang salaysay mo, kakaiba doon sa pangalawang salaysay mo na iyong pinirmahan sa CIDG, Mindoro Police, noong September 12. So, bakit magkaiba? Nung una, kang tanong ni Senator Estrada, parang pinagtatanggol mo si Mrs. Franz Ruiz. Yung pangalawa, iba na yung sinasabi mo. Yung una bang ginawa mo ay may nagturo sa'yo. Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Perma ka. Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya ng unang salaysay dahil wala kaming kopya rito. Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo?
Nailagay ko daw po na si Ate LV napasok po sa kwarto ko. Na Napasok. pumasok si Aling LV sa kwarto mo. Opo. Oh. Tapos, Tsaka po yung naglalagay po nung kalawang sa heater. naglalagay ng kalawang sa Heater. heater. Opo. Oh, tapos, Tapos ako daw po ang sabing may gawa nung pag sa mata niya po. ano? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata? Pagsapok po. Pagsapok sa mata, oh. Ano pa? Tsaka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng Washing po. washing machine. Oo. Ano pa? Lahat yan ay tinuro siya ni Franz. Opo. Ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok, Opo. pubic hair, sa pagkain. Totoo ba? Siya Hindi. nagdikta nun? Opo. Siya po. Totoo bang meron nilalagay si Aling LV? Wala po. Ano pa? Binayaran ka ba para sabihin yon? Wala po. Walang ano? Wala po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos naisip mo, kaya ka pinabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Opo. Tama po ba? Opo. Sige, tuloy mo. Ano pa ang sinabi ni Franz? Yun nga po, paglagay po ng buhok sa mga pagkain. So, hindi totoo na doon sa unang salaysay mo na hindi totoo na sinaktan mo o sinapok mo si LV sa mata. Hindi po. Walang katotohanan. Wala po. Hindi mo kahit kailan pinagbuhatan ng kamay si Aling LV. Yung ano lang po, nung dati po, Paano dati? nung ginamit ni Ate Elving basahan po ang damit ko. Nung ginawang basahan yung damit mo. Opo. Ano ginawa mo kay Manang LV? Natabig ko lang po yung kanyang ulo sa sobrang inis po. Sa sobrang inis. Opo. Hindi magresulta ng pagkabulag ng kanya mata, yung pagtulak mo, pagtabig mo. Hindi po. Alright. Senator Estrada, Madam Franz, ano ba pagkaintindi mo sa executive session? Yun po yung mga karapatan ng bata po. Mali. Konsulta mo sa abogado mo ano ibig sabihin ng executive session. Kung po mag-uusap na walang media, Ano pa? Walang media at walang tao. Kami-kami lang. Yung mga taong concerned. Ano ibig sabihin na CICL? child in conflict with the law. May kodiko ka. Okay. Kapitan, balikan kita ha. Barangay Captain, ano ang pagkakilala mo sa mag-asawang Ruiz? Good morning po, Your Honor. Ang pagkakilala ko lang po, Ms. Senator, yung pong may pwesto sila tindahan sa aming barangay, yun lang po. Ano? May pwesto po sila ng tindahan sa palengke Gaano po. mo nakatagal silang kakilala? Ano po siguro, nung mga 2019 yata, 2019 po. Hindi Kailan po, ka naging kapitan? 18 po. 18. So, ano pagkakilala mo sa kanila? Yun lang po ng Mr. Senator po na alam po namin na may tindahan na sila nagnenegosyo sa palengke. May impluwensya sila? Wala po akong alam, Senator, kung may impluwensya sila o basta po sila naman yung kumuha ng permit sa Madalas mo ba silang nakakahalubilo bilang isang kapitan? hindi po, Your Honor. Meron sa pagkakaalam mo, meron ba silang koneksyon o kamag-anak mga pulis? Wala po akong alam, Your Honor. Hindi ko po alam kung may connection sila o wala po. Politiko? Wala rin po. Wala kang nalalaman? Wala po. O ayaw mo lang magsalita? Hindi po. Talaga pong wala pong Senator na alam ako Sa tingin mo ba itong mag-asawang ito ay kinakatakutan sa kanilang lugar? Sa inyong lugar? Hindi naman po, wala po akong nababalita mga ganun po kasi kami naman po kahit nag-iikot din po kami sa aming barangay, wala naman po kaming nalalaman yung kinatatakot. Iusap-usapan sa barangay ninyo. Para po ngayon lang po may mga naririnig nga po yan sa social media nga po, yun lang po ang
na ano po ngayon sa aming barangay. Alin? Dito na po nung may kaso na sila. Na ganun daw po pala sila. Ganun, ano no? Parang yung pong inaakusa po sa kanila na nananakit nga daw Ganun po. pa pala sila. Ganun din pala. Ganun pala sila. Ganun. Parang gano'n na Nananakit. po. Parang gano'n na po, Senator. Nung nalaman mo sa social media na ganun pala sila, na nananakit, anong naging reaction mo? Bilang isang kapitan. Bilang po isang chairman po na yung mga chismis-chismis po, hindi akin pong sinasabihan din po yung mga nagchichismis na Hindi na nga chismis to eh. Totoo na nga opo. nangyayari. Yung sa kumpoy, masakit din po sa akin kasi po, bilang isang chairman po sa aming barangay, wala pong nagre-report sa amin na may ganung nangyayari. So walang dumulog sa inyo na reklamo laban dito sa mag-asawa? Ang naayos namin pong reklamo lang sa kanila, yung sa bayadan po dun sa pwesto, yung upa. Sino nagreklamo? Yung may-ari po ng pwesto. Hindi sila nagbabayad. Na-settle din po nila. Ano reklamo? Anong unang reklamo? Nung Yun lang pong inuupahan nila? hindi po pagbabayad ng sa tamang panahon nung sa renta. Bukod doon, sino pa ang dumulog siya para ireklamo itong mag-asawa? Yun po sa ano lang nila po, sa basura, ng mga gulay po at saka sa alagang aso. Bali, ilan yung mga dumulog siya na nagreklamo dito sa mag-asawa? Bali po 3 lang po. Sino yung isang inuupahan nila? Saka po yung, Pangalawa yung sa basura? opo, Sino yung yung pangatlo? sa aso po, yung pag-aalaga po ng asong ligaw. Si Aling LV hindi lumapit sa'yo. Bali po, yun nga pong nasabi ko nung unang, Eh sinabi mo lang ngayon, 3 lang eh. Yung inuupahan nila na hindi sila nagbabayad, yung paglinis ng kanilang bakuran, tsaka yung sabi mo yung aso. Eh si LV, wala po kasi siyang reklamo sa amin, kaya po, bakit siya pumunta kung walang reklamo? Ang gagawin niya sa barangay hall kung hindi siya magre-reklamo? yun na nga po, Mr. Ano, may standby lang siya? Ano, matutulog siya doon? Makikikape siya sa'yo? Mr. Chair, pwede makasingit with the indulgence of Senator Is, Jinggoy. just to remind the body that after this line of questioning, we will have the executive session. 1 or 2 questions Go ahead, lang. go ahead. Kasi nung last time, di ba, tinatanong kita at sabi mo, dumating siya, madumi, at hindi mo na siya in-interview, na dapat in-interview mo kasi ganoon naman dapat nangyari kapag may dumarating doon sa barangay para magreklamo, in-interview mo siya. Hindi mo siya interview and then dumating na lang agad yung amo. Okay. Kasi lumilitaw, ang basa ko sa mga pinagsabi mo nung in-interview kita nung last hearing, nagsisinungaling ka, parang cuddler ka. Itong dalawa. Now, umokay na itong Mr. and Mrs., umokay na yung doon sa kabilang side, ikaw, hamunin kita ng polygraph test, payag ka, para patunayan lahat ng sinasabi mo sa amin, totoo. O, sino tinitingnan mo? Abogado mo ito? Okay. Yun lang po, Mr. Chair. Okay. Isa lang ba abogado nyo? Thank you. Thank you. Isa lang ba Senator abogado? You all belong to the same law firm? Pati itong... You have a different law firm? So You iba, belong to a different law firm? Okay. What law firm do you belong? O Makati? Paano mo nakilala ang abogado mo? ano lang po, sa tulong lang po ng mga kaibigan, libre po sila. Pinabayaran mo sila? Hindi po. Pro bono? Opo, Libre? libre po. Is it true? Pro bono yung services ninyo? Alright. Mr. Oh, Chair. nung- Ay, sorry. last interjection from Senator Tulfo. Meron na. Okay. Gusto ko lang sabihin sa iyo na yung tanong sa lie polygraph exam si sentro doon sa binigyan mong salaysay na pagdating nung si victim, nasabi mo madungis, hindi mo trinoses kasi nga madungis at dumating si amo na hindi mo tinawagan at sinusundo siya. Okay. Nakasentro doon sa previous statement mo. Payag ka ha? Yun lang.
Yes, Your Honor. Si Kapitan, magpapa-polygraph ka rin, examination? Papayag siya. Kung kinakailangan po para po sa katotohanan, I Senator. think that is Payag po ako. upon request of Senator Rafi. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Same is granted. Okay. Okay, before we hold an executive session, tatanungin ko na itong si Madam. Madam, ano ang trabaho ni Aling LV sa inyo? Balik tayo sa una. Ang unang trabaho ni Nanay Ate LV po, Your Honor, noong August 11, 2019, isang araw po siya nagtrabaho sa loob ng palengke. Ngayon, nung pagkatapos nung hapon, sinulduhan ko po siya agad ng 300 pesos. Then the following day, ng August 12 po, 2019, patulong-tulong lang si Ate LV sa amin sa loob ng kusina kasi may kasambahay din po kami doon. Ano bit 300 nung unang araw. Opo. Pangalawang araw, Tapos po, nung pangalawang araw ng 12 po, sinabi ko sa Ate LV ka ako hindi ka pwede sa tindahan, saan kaya kita dadalhin? Ang sabi po sa akin, Your Honor, ay ate kahit magtulong-tulong na lang ako. Sabi niya, o sige, payag ka na 5,000 lang ang sweldo ko sa iyo kasi ka ako ng ganun. Wala baga akong maibigay sa iyo na palimbawa sa tindahan o kaya sa pure na kasambahay kasi hindi ganun siya kaya liable po sa trabaho. E di ka patulong-tulong na lang po ako, sabi kay 5,000 po ang monthly niya. Aling LV, narinig niya ba yung inilahad ni Madam France? 1,000 daw ang sweldo sa inyo at binigyan ka Yung raw kung ng sabi niya sa akin ng unang pasok ko, sabi niya, 5,000 daw po ang start ko. Tapos po sabi niya, doon ka na lang sa kusina at wala pa tayong katulong sa kusina. Pag takatapos ka na sa kusina, bago ka tumulong doon sa loob ng tindahan. Okay, nung unang araw mo, nung August 11, Aling LV, binigyan ka raw ng 300 piso, totoo ba? Wala po, hindi po totoo yan. Buat po nag-start ako sa kanya, hindi po ako sinusulduhan. Okay, strike one. With the permission of Senator Estrada. Pero nung dinala ka na sa Batangas, merong pahabol na may pitaka daw na 20,000 na parang naiwan mo raw yung sweldo mo. So parang binibigyan ka ng pera sa Batangas City. Totoo ba yon? Hindi po, wala po. So totoong may pitaka ka raw na iwan. Wala po, tinapon nga po nila yung gamit ko, kasama po yung pitaka ko. Tinapon lahat ng gamit ko. Pero may alok ba sa iyo na 20,000 sa Batangas City? Wala po. Wala. So may pasabi ba sa inyo sa Batangas City doon sa bahay ng anak ni na Mr. and Mrs. Ruiz na aabutan ka ng pera? Hindi po, yung sabi niya lang po na ipapacheck up daw po niya po ako. Ano kasi nabihan nun? Yung pong hinahatid po nila ako sa bahay ng anak, sa boarding house. Saan yung bahay ng anak? Sa Palyukan po. Saan yun? Saan yung Palyokan? Sa sa Batangas po. Batangas City, inalokan na ipagamot ka. Opo. Nandoon sinabi kung magtatagal ka doon. Wala. Wala po. So sa Batangas City, kaya napasama ka, sabi mo dati nung huling hearing, sinakay ka sa truck ng Sibuyas, nakarating ka sa Batangas City para ipagamot. Opo. So ganun katagal ka tumigil sa Batangas City? 1 buwan po. 1 buwan. Tumulong-tulong ka rin sa paglilinis sa Batangas City? Opo, opo. Sabi niya po, magkumilos ka rin dyan para sabi niya, basta kumilos-kilos ka dyan, tulungan mo sa Ate Maria Pe mo. At sino Maria Pe? Ito pong, Yung katabi mo. So ibig sabihin, nagtatrabaho ka rin sa Batangas City? opo. Ayun, nagluluto ka? Hindi po, naglilinis lang po. Naglilinis, ayun. So ibig sabihin yan, lumalabas yung trabaho mo sa Mindoro, nilipat lamang sa Batangas City kung saan pinangako ang karing ipagamot. Opo. Pinagamot ka? Pinagamot. Po. Hindi ka pinagamot. Senator Estrada, you can continue. But just to remind our colleagues here that we'll be having an executive session. Yes, thank you, Mr. Chair. Kumusta naman si Aling LV bilang isang kasambahay, Madam? Si Ate LV po ay ang ano ko sa kanya, yung kapag halimbawa sa mga kasama niya, mahilig siyang gumawa ng kwento sa mga kasama niya, kaya nasasapok siya ng mga kasama niya daw. Sabi Nasasapok? sa amin, opo, yun ang kwento sa amin. Tapos po, naglalagay siya ng madumi sa kapihan kasi sila po magkakasama sa likod dahil doon naman po ako nakapokus sa tindahan. Yun lang.
Okay. Sa isang interview mo sa ABS-CBN, sa reporter na nagngangalang Dennis Dato, nagpa-interview ka ba? Opo, Your Honor. At sinabi ninyo, and I quote, may something medyo may tama utak niya. Referring to Aling LV. Totoo ba sinabi mo yan? Opo. Ano ibig sabihin? Kasi po, Your Sa Honor, sinabi mo. naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine yun ang kwento nila sa akin kasi wala din po ako nasa kwarto nga po kami. Ay Pinabubulaanan na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin. Na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, kung ano-ano pa. Lahat pinabubulaanan niya na eh. Okay. Sir, makasingit. Kung sakasakali, Quick na lang. Kasi sabi mo may problema sa pag-iisip. Nung malaman mo may problema sa pag-iisip, ba't hindi mo pina-check sa isang psychiatrist? Ba't hindi mo din sa doktor? Ba't hindi mo na lang pina-let go? Kaysa naman patuloy pa rin siyang manakit sa sakta ng kanyang mga kasamahan. that is Ayon my sa iyo. next question, Mr. Chair. Bakit mo pa siyang pinatagal sa Kasi po- pagtatrabaho sa iyo? Kung sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak si Aling LV. Your Honor, pinapawi ko na po ang Ate LV noong August 12 pa lang po nung hindi siya marunong doon sa tindahan. Pinapawi Second ko day na mo po. lang, second day Opo. pa lang niya, pinauwi Opo, mo kasi na. po hindi kasi tindahan nga po kasi Your Honor ang kanyang i-apply sana sa akin. Wala nga So po ako ibig mo may bigay. sabihin, on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na may tama siya sa utak. Kasi po wala nga po ako may bigay na trabaho. Dahil hindi, sinungaling ito. Second day pa lang, pinauwi mo na. Opo, Second pinapauwi. day pa lang, naglagay na ng pubic hair Pa po, sa... hindi pa. Kasi kumbaga po, Ay, sinasabi mo, may tama na sa utak. hindi, eh. hindi pa, On hindi, the second day, na pumapasok siya, ganun ba? May tama, naramdaman mo na may tama siya sa utak? hindi pa po. Doon Oh. hindi po, pinapauwi ko na talaga siya kasi nga po, wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po, nung mga, ano na po, mga 2020 na mga February, saka ko pa lang po naramdaman na ganun, nung kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000 nung doon po kami sa Tianggian ng mga February ng 2020 kasi nasa Tianggian po kami at that time. Teka, magulo ka kausap eh. Pinapauwi mo on the second day. Opo, Your Honor. Eh Kasi bakit mo inaalok ng sweldo ng 5,000? Oh, pinapauwi ko na po siya, Your Honor. Tapos nakiusap siya sa akin, ate, kahit na magtulong-tulong na lang ako sa iyo dito. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung payag ka kako at ayaw mo naman umuwi, ay di ikaw, pero ang pasweldo ko lang sa iyo hanggang 5,000 lang. Kako po, Your kaya Honor. nga, pinapauwi mo na nga siya. Ibig sabihin, pinaapalayas mo na siya. Correct? Ay bakit may inopera ng 5,000 pa? On the second day, kasasabi mo lang ha. Opo, ayaw niya. Hindi mo. Unang araw, sinabi mo, pinagtrabaho mo sa palengke, 300 binigay mo na pinabubulaanan ni Aling LV. Tama. Tama ba tama ba ako? Tama po. Pangalawang araw, August 12, 2019, sinabi mo sa kusina na lang siya magtrabaho at ino-offeran mo ng 5,000 kada buwan ng sweldo. Tapos ngayon, sinasabi mo, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siyang palayasin. Before po, Your Honor, na inoperan ko siya, kinausap ko po siya na, Ate LV, wala akong maibigay na trabaho kasi tindahan yung inaplayan mo. Kasi dito ka ako sa kanya sa kusina. Uwi ka na lang, ate, kako ng ganun kasi hindi ka pwede sa tindahan. Eh bakit mo ino-offeran? At siya po nagsabi na, ate, dito na lang ako. Kahit na dito na lang ang trabaho ko. Sure. Kahit na tagatulong na lang po ako. Sabi po ng Okay. ganun. Sabi niyo po kanina, pinapauwi niyo na siya at ayaw niya. Tinawagan niyo ba yung mga kamag-anak niya para sabihin yung pangyari na pinapauwi na siya dahil may problema sa pag-iisip? At that time po ng second day po, hindi pa naman alam po na medyo may problema sa pag-iisip. Oh, di ba Mga- pinapauwi mo na sana nung ayaw niyang umuwi, sinabihan mo yung kamag-anak niya. Lalo pat nung nalaman mo na meron siya problema sa pag-iisip, eh syempre, cargo mo pa yan. Malay mo kung may ginawa sa sarili niya o may ginawa sa kanyang mga kasamahan, cargo mo. Dapat, ang ginawa mo, sa either pinadoktor mo or nung pinaalis mo, tama lang yon. Kung ayaw niya umalis, sinabihan mo yung kamag-anak niya Hindi na ko po, para sunduin siya. hindi ko po nasabihan yung kanyang mga Bakit kamag-anak, mo Your hindi ginawa? Honor.
Tapos pangalawa, sabi mo nagnakaw si ng 12,000, pinablatter mo ba sa barangay yung pagnakaw? Hindi ko po pinablatter, Your Honor. Bakit hindi? Ang sabi niya na lang po sa akin, ate, ibawas mo na lang sa sweldo ko, te. Sabi niya po sa akin. Kaya binawas ko na lang po sa At sweldo meron bang niya. kasulatan? Wala po, Your Honor. Oh, di paano namin malaman kung nagsisinungaling ka, kung sabi ng totoo? Dapat pag ganun dokumentado, may pinag-aralan ka, di ba? Opo. Oh, dapat yun, nung nagnakaw ng 12,000, pumunta kayo sa barangay, pinablatter mo, ito sa anong ginawa mo, and then doon sabihin mo na nagnakaw ito, hindi ko siya ididimanda, pero nagkaregluhan kami, ibabas ko sweldo, pirmahan sa harap ni chairman. Oh, hindi mo ginawa. Hindi ko po ginawa, Your Oh, Honor. tapos hindi mo pinagamot nung malaman mo may problema sa pag-iisip. Nung nakiusap sa iyo, pinayagan mo lang, tapos binabaan mo sweldo, pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag, kaya binabaan mo yung sweldo, mapagsamantala ka. Hindi ko po yun pinagsamantalan, Your Honor. No, kasi 'di ba binabaan mo sweldo? Dahil sabi mo pinapauwi mo ayaw niya kaya binabaan mo ang sweldo. Your Honor, ang sweldo at that time po doon sa amin ay 4,500 lang. Ginawa ko pa nga pong 5,000 yung sa kanya, Your Honor. Kasi 2020 po yun, Your Honor. Pero yung sinabi mo kanina na nakita mo may problema sa pag-iisip, naglagay ng pako, naglagay ng pubic hair, etc., doon mo na-determine na may problema sa pag-iisip. Yun po yun talaga na dapat, kung ganon, kung sa akin yun nangyari, kukonsulta ko sa doktor, sasamahan ko sa doktor, and then, depende kung ano sabihin ng doktor, hindi na pwede magtrabaho yan, pauwiin ko na. Or kung ayaw niya magpa-doktor, ikaw mismo magpapauwi sa kanya, tatawag ka sa kamag-anak para kung sakali man may nangyari, hindi mo kargo. Kasi nga, tinimbre mo at itinimbre mo kay chairman. Ganon yun, di ba? Ganon din yan sa negosyo, di ba? Negosyante ka. Di ba sa negosyo nyo, lahat ng galaw ninyo, lahat ng labas-pasok ng pera, sinusulat nyo, tama? Magaling ka sa pagsusulat sa negosyo. Dito, hindi mo nagawa, hindi mo na-apply. Natural lang yan, di ba? Everything should be recorded sa negosyo. Nung time, Dito rin dapat, everything is recorded. nung time kasi, Your Honor, busy po kami. Kasi Ay, hindi mo pwedeng gamitin busy. Buhay ng tao dito pinag-usapan natin. Kung sa pera nga, may time ka na mag-record. Pero pag tao ang pinag-usapan, buhay ng tao, wala kang time. Dapat yun ang tamang talagang gawain mo na nakita mo may problema sa pag-iisip. Dapat agad-agad, ni-record mo yung pumunta ka sa chairman. Diba? Sinumbong mo or pinagamot mo. Hindi mo ginawa, yun ang malaking pagkukulang mo. At questionable yun. Kasi ang normal na tao, yun yung gagawin. Ipapadoktor siya. Para hindi na lumala pa yung problema sa loob ng household mo. The fact na pinabayaan mo yun, ibig sabihin, kinukonsinti mo, game, okay ka lang kasi hindi naman ikaw nasasaktan. In fact, ikaw ang nananakit. Yun yung basa ko doon. Salamat, Senator Jinggoy. Thank you. With the permission of our dear colleagues here, we are about to have the executive session unless there are still Marami po ang questions. tanong, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair, for your indulgence. This woman is giving a lot of inconsistent statements, answers to Mr. Chair. Sinabi mo, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot pa siya ng 4 na taon. At pinalipat mo pa sa dinala mo pa sa anak mo. Paano siya tumagal na pangalawang araw pa lang gusto mo na siya palayasin, umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Sinama mo pa rin sa Batangas sa apartment ng anak mo. Your Honor, wala pong 4 na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Kailan mo siya dinala sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20. Hindi ko po matandaan, Your Honor, 20 ano? 2023. Di 4 na taon. Wala po. 2019 nga pumasok ilan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ilan? Ilan daliri mo? Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 21, 22. Opo, 23. Ilan? 23 nga. 4 years nga. Magpo 4 years nga. Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang po yung bilang, Your Honor. Umabot ng 4 na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot pa ng 4 na taon sa'yo.
Opo, kasi kahit anong pilit po namin, Your Honor, na paalisin, ayaw umalis ng Ate Okay. LV. Chair, para medyo lumamig-lamig muna ulo ni Senator Senator Jinggoy. Tulfo, magpalamig muna Senator Tingnan mo to Estrada. Makinig ka, Miss Ruiz. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa heater, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain nyo. Nakakatakot nga. Kung ako bilang amo, meron akong ganong kasambay, matatakot ako. Baka mamaya lalasunin ako. Diba? Tama lang? Yes or no? Yes po. Nakakatakot, diba? Kasi baka mamaya lalasunin ka. Darating time lalasunin ka, tama? Kasi baka mamaya sinumpong, laso ng susunod, imbis na pubic hair, tama? Kaya nakakatakot, tama? May kasama naman po siya sa... Eh, basta nakakatakot yung, di ba? Yung ganong gawain. Opo. Mahal mo anak mo. Opo. Lahat gagawin mo para maprotekta mo yung anak mo, tama? Opo. Lalo pat babae, 15 years old. Opo. So, bakit transfer mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip, naglalagay ng mga kung ano mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal mo? Nandiyan po si Fe na tagapagbantay ng... Regardless. Hindi mo dapat nilalayo mo yung mga tao may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. Therefore, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung ako may problema sa pag-iisip yung isang kasambay, granting naging magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip, hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko itatransfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko. Matatakot ako. Ikaw, tinasper mo pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka. Ay tiwala po kasi ako kay Fe dahil kasi si Fe po, nung pumasok sa akin, hindi ko man siya nakita. Regardless, Tiwala na po ako. diba, kung yung mga kasamahan nga niya, sabi mo, ayon sa bibig mo, mga kasamahan niya, nilalagyan niya po anong klase mga dumi sa pagkain, sa inumin. Hindi ba pumasok sa isip mo na pwede rin gawin sa anak mo yon? Hindi na po pumasok sa isip ko, Your Honor, kasi Oh. nandun si Fe. Dahil ang anak ko po napasok ng alas 5 ng umaga. Hindi pwede kasi lahat tayo, mahal natin mga anak natin, especially babae pa. Kaya mo hindi na naisip yun. Ibig sabihin, hindi mo naisip sapagkat ikaw ay hindi nagsabi ng totoo. Yun lang yun eh. Marami kasi inconsistency, hindi tumutugma-tugma yung mga sinasabi mo. Tapos ngayon, pagmamalaki mo pa na may problema sa pag-iisip, kaya ngayon hindi mo alam na hindi mo nasabi hindi mo naisip na dapat wag na siya ibigay sa anak mo. Ang daming inconsistency ito, Your Honor. Thank you po, Senator Jinggoy. Sorry. Thank you. She will be undergoing, she voluntarily agreed to undergo a polygraph examination. So, Senator Estrada, meron pa ba? Yes, Before we go into marami an po. executive session? Madam Franz. Senator Jinggoy, Senator- with the- Senator De La Rosa, Mr. Chairman, take with the the floor. permission of Senator Go ahead, Jinggoy, go ahead. isa lang sana para matuloy-tuloy yung questioning ni Senator Tulfo. Kayong tatlo dyan na witness, obserbahan ba nyo na may pagkabuang-buang ito si LV? Obserbahan ba nyo na parang buang. may sira sa ulo? Wala LV? Ha? Di po. Saan si Ring? Sino ka? Patrick, Simbuan, Simbaon. Tingin mo kay LV, matino ang pag-isip, hindi sira ulo. Di po. Ikaw, John Mark, Hindi rin po. ikaw Dodong. So, natural, normal, nasa tama pag-isip si LB. Honest opinion ninyo yan, ha? O hindi kayo kinukuers dito. So, kasalungat yung obserbasyon ninyo sa obserbasyon ng amo ninyo. Oh, thank you for the record, Mr. Chair. Thank you. Senator Thank you. Jinggoy, thank you. Estrada. Thank you, Mr. Chair, Senator Bato. Okay, Madam Franz, sinabi niyo last hearing na bumubugbog kay Aling LV ay ang kasamahan niya na pinangalanan ninyo na JM. Tama po ba? Hindi po nang bubugbog. Sinuntok lang po yung kabilang mata niya sa kaliwa. Iba po yun. Nagsumbong ba sa'yo si Aling LV na sinaktan siya? Hindi po. Paglabas ko ng kwarto nung umaga, nakita ko lang ba't may ano yung mukha ko po. Ang sabi po, sinuntok daw. Tinanong ko po silang dalawa kung bakit ka ako sinuntok mo naman. Kasi sabi niya, ginamit yung gamit ko, ginamit yung brief ko, ginawang basahan yung mga damit ko. Yun po ang sabi sa akin, Your Honor. JM, sinuntok mo ba? Hindi po. Ang sinabi mo kanina sa pahayag mo kanina, tinatanong kita, natabig mo sa inis mo dahil ginamit yung damit mo bilang basahan. Opo.
Paano tabig? I-demonstrate mo nga kay Patrick, huwag na kay Aling LV. Parang naganon ko lang po. Ganon. Kutos. Opo. Kutos lang. Opo. Okay. Sa likod, Oo. hindi sa muka. Hindi po. Pero ang sinasabi nitong amo mo ngayon, sinuntok mo sa muka. Hindi Tama po po totoo yun. Ha? Hindi po totoo. Kinabubulaanan ngayon ni JM. Sinungaling po siya. O bakit hindi mo siya tinanggal? Nung allegedly sinabi ni Aling LV na sinuntok siya ni JM. Pinag-usap ko po silang dalawa, tumingin naman siya ng pasensya kay Ate LB, pinagbigyan naman po naman ang Ate LB, kaya pinabayaan ko na po sila, total magkaayos naman silang dalawa. Magkaayos silang dalawa? Opo. Okay. Tinanggi niyo last hearing na sinaktan niyo si Aling LV. May nakita ba kayong pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na namamasukan siya bilang inyong kasambahay? Your Honor, hindi kasi ako masyado nakakapokus sa kusina. Your Honor, doon ako sa tindahan. Basta't nakita ko Ayoko lang ng ganun sagot. Sagutin mo yung diretso yung tanong ko. Anak- May nakita ka bang mga pasa o sugat sa katawan nung una siyang namasukan nung August 11, 2019? wala. Hindi ko po napansin, Your Honor, kasi ang kanyang buhok medyo pahaba ng ganun na medyo payat siya. Tapos yung mga nakadamit po siya ng mahaba, nang nakatukong siya ng mahaba dito. Kaya wala pa ako na... May Sa kung tagal mayroon mo, man. pangalawang araw? Sa tagal nyo ron, wala ka bang napapansin na May mga Sugat? sugat po siya. Dito sa mga ganito niya, tapos sa ulo, tapos sa mga hita niya, may mga kamot-kamot po siya nung pagpasok kailan niya. nyo napansin na meron siyang sugat at may mga pasa-pasa? Hindi po Sa tagal niya nagtatrabaho sa inyo, Bang- since August 11, nung pumasok siya bilang inyong kasambahay, parang mga 3 days po, may nakita na akong pakunti-kunti. 3 na days? Opo. ano nakita mo? May mga piklat na po siya sa katawan niya, na iba. Oh, hindi mo siya tinanong? Ay, marami pa akong gawa, Your Honor. Okay, Kaya hindi, bilang amo, hindi hindi mo ko siya na po, tinanong. hindi na ako nag-usyoso ng buhay Napaka-normal nila. na pumasok sa bahay niyo, no? Sa trabaho niya nung August 11, tapos after 3 days, 11, 12, 13, 14, August 14, nakita mo na may mga pasa na siya sa katawan, may mga sugat na siya sa katawan. Your Honor, mga piklat po, hindi po pasa. Hindi tamang sagot yan. Dito, lumilitaw talagang sinungaling po kayo, ma'am. Kasama yung mister. Saksakan kayo ng pagkasinungaling. Di ba? Sana makulong kayo ng mahabang panahon na para pagdusahan nyo yung ginawa nyo sa tao. Siniran yung buhay niya. Have you terminated? So Senator Estrada can make his interjection. Thank And you, then, Senator Mr. De Chair, Rosa. Senator Raffy. Huwag kayong maglala, Senator Raffy, dahil this is a similar incident to what happened to the amo nung si Bonite Baran, kung saan ay we jailed him here, and eventually both of the spouses were convicted for reclusion perpetua by the Supreme Court. Anyway, alam mo, nakalimutan ko na yung kung saan ako nagtapos sa tanong ko sa iyo, Madam Franz. Okay, tinanggi niyo last hearing na sinaktan ninyo si Aling LV. Correct? Correct. Ulitin ko lang yung tanong ko para to refresh your memory. Tama po ba? Tinanggi niyo nung nakaraang hearing na sinaktan niyo si Aling LV. Sagot. Yes po, Your Honor. May nakita ba kayong mga pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na mamasukan siya bilang kasabahay ninyo? Ulitin ko ulit yung tanong. May mga piklat na po siyang pumasok sa amin. Nung Piklat? mga 3 days po. Saan ang Mga piklat 3 days po ulit? siya nakikita yung mga piklat niya. May mga piklat siya sa mga paa, Hindi mo sa mga tinanong kamay, kung saan tsaka galing sa yung peklat. ulo. Wala pa akong oras, Your Honor, na magtatanong na ng Wala mga kang personal oras. nila. Unang araw na pumasok siya, hindi mo tinanong kung saan galing yung peklat niya. Kasi posible, hindi nyo nakita yung mga pasa at sugat sa katawan niya kung araw-araw siya mamasukan. Hindi mo tinanong kung saan galing yung sinasamang peklat. Hindi na po ako nag-usisa, Your Honor, sa kanyang buhay. Hindi mo siya kinunan ng NBI clearance nung pumasok siya sa'yo?
Hindi po. Bakit? Tiwala po kasi ako, tiwala din naman po ako sa tao, kumbaga. Okay. Ni minsan ba hindi nyo pinagbuhatan ng kamay? Minaltrato si Aling LV sa loob ng ilang taon na namamasukan si LV sa'yo? Hindi po, Your Honor. Kontra sa sinasabi nung mga testigo natin ngayon, katulad ni JM, ni Dodong, at ni Patrick. Okay. Meron pa rito, ha? Kilala mo ba si dating sales, sales boy nyo alias Pau Pau? Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Na tumagal lang sa'yo ng 2 taon, 2 linggo. Dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo. Hindi po, Your Hindi mo Honor. kilala si Pau Pau. Hindi po, Your Honor. Handa siyang tumistigo. Si LV, ayon sa kanya, ay hindi pa bulag nung nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa raw sa ari ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Ano sa lahat ng mga sinabi ko? Pwede kang sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito. Oh, so, and this woman, our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me. And I believe that this woman, Miss Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. There is a motion here coming from Senator Estrada to cite in contempt Mrs. Franz Garcia Ruiz, duly seconded by Senator De La Rosa, and under the rules of the Senate, as affirmed. Maybe, Mr. Chair, we better confine her at the Pasay City Jail, not here in the Senate. And if I may continue, Senator Estrada, under the rules of the Senate, as confirmed by the Supreme Court in Balag versus Senate GR 234608, July 3, 2018, and other relevant Supreme Court decisions, the committee may, as affirming likewise the case of Arnold, cite a resource person in contempt. And the Sergeant at Arms may be directed by this committee to detain the said person cited for contempt. There is a subsequent motion, unless the first motion is amended by Senator Estrada, to detain Mrs. Franz Garcia to commit Mrs. Franz Garcia to the Pasay City Jail. The chair would perhaps ask the movant to reconsider the Pasay City detention and instead commit said Mrs. Garcia to the Senate premises for the reason that we will also be needing her immediate presence during next week's hearing, unless Senator Estrada would want to retract his modification, or Mr. if Senator De La Rosa
would support the Mr. subsequent Chair, motion, amended motion, If I may, the committee would decide accordingly. Senator, Yep. Mr. Chair, if Senator I may, Estrada first. I will not withdraw my motion. I still insist that she be committed at the Pasay City Jail because Pasay City Jail is just near the Senate. We can always subpoena her or call her attention in case this committee needs her presence here. Mr. Chair, That was the pleasure of Senator De La Rosa. before you rule the motion of Senator Jingo Estrada, may I move for a 1-minute suspension, Mr. Chair? Mag-usapan tayong tatlo. Session is suspended for 1 minute. Senator Estrada, there is a pending motion with a modification, not duly seconded. May we know the pleasure of Senator Estrada whether he is amenable to sticking to the original motion or to the modified motion. Senator Estrada, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Upon consultation with my colleagues, the chairman, Senator Tolentino, and Senator Bato del Rosa, I withdraw my second motion to commit her to the Pasay City Jail and instead commit her here in the Senate jail. Thank you, Mr. Chair. The said motion was duly seconded by Senator De La Rosa. Finding no other objections, comments from our other colleagues, the Senate Committee on Justice and Human Rights, after consultations with the members and a closed-door deliberation, hereby approves the said motion of Senator Estrada and a detention order be issued to Mrs. Franz Garcia Ruiz for continuously evading the questions propounded by the members of this committee, as well as falsely testifying under direct examination by committee members and consistent with the rules of the Senate, which considers a commitment order issued by a committee as a contempt of the Senate. The Sergeant at Arms is hereby directed to place under detention within the Senate premises said person, Mrs. Franz Garcia Ruiz, with visitation rights accorded to his family members as well as counsel, effective today, September 19, 2023, given in open session by the Senate Committee on Justice and Human Rights. So ordered. Usa, can you escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for today? Mr. Chairman, I move to suspend the hearing for the day. Without objections on the part of the members of the Committee on Justice and Human Rights, the Senate Committee on Justice and Human Rights investigation is hereby suspended.